Buti na lang nagkataong may nagsushooting sa una talaga naming pupuntahan. Biruin mo, ang ganda pala rito. Excited pa ako kasi sabi ng mga tropa ibang lugar daw yung dadaanan namin. Pero hindi naman nila sinabing dito pala kami babiyahe sa Putikan. Kasi biruin mo nagpuyat pa ako para lang makapaglinis ng motor. Isang maulan na umaga, as usual, wala namang bago, masama yung panahon, pero dahil nakaset na yung rides, no choice. Game yung mga tropa kaya kailangan natin mag-game. Nasa ibang gasolinahan nga pala kami, hindi katulad ng mga nakaraang video, kasi hindi kami sa Marilaki dadaan ngayon. Bumili na rin kami ng ibang kailangan bago bumiyahe. Nagdasal din tayo para makahingi ng gabay sa isang ligtas na paglalakbay. Lahat kami aware naman talaga na masama yung panahon kaya hindi biri magiging biyahe namin. Pero wala, andito na tayo, kasubuan na. Kaya biyahe tayo. Binabaybay nga pala namin itong zigzag pababa ng Antipolo. Pag diniretso mo siya, makakarating ka rito sa bayan ng Teresa Rizal. At dito hindi namin kinaya kaya kinailangan talaga namin sumilong kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Thank you nga pala sa Clean Fuel kasi kahit medyo matagal kami nagstay, pinabayaan nila kami makapagpatila at hindi nila kami sinita. Kaya nung makabuelo-buelo at humina konti yung ulan, pinagpatuloy na namin ang biyahe at kasalukuyang nandito na tayo sa Morong Rizal. Dahil maulan, medyo banayad lang yung takbuhan natin dahil bukod sa madulas yung daan, hindi rin natin kabisado dahil first time lang natin dadaan dito o makapag-rides dito. Usually kasi nasa Marilaki tayo. Ganun pa man, tuloy ang biyahe. Wala tayo ba magagawa kundi enjoy to, masaya pa rin tayo kasi first time din natin makakarating sa kung ano man yung pupuntahan natin ngayon. At kung di ako nagkakamali, kasalukuyang nandito tayo sa Baras dahil magkakatabi at magkakasunod na bayan lang yan, yung Antipolo, Teresa, Morong, Baras at syempre ang pupuntahan natin. Nandito na tayo sa Tanay. Medyo pamilyar na sa akin yung daan kasi nakakadaan na ako rito kaso hindi pa motor. Kumbaga ito yung unang beses na magmumotor ako sa lugar na to. At astig para sa akin kasi bagong experience na naman yun na unlock natin. Tuloy-tuloy ang biyahe, dire-diretso lang at kahit papano medyo gumaganda yung panahon. Kabaliktaran nung nakita namin sa Google na malakas daw yung buhos ng ulan dito. Dito kahit papano may nakikita ka ng liwanag at kahit papano nawawala na yung ambon. Nakarating tayo dito sa kanto ng Daranac Falls. Pinaybay natin yan. Nung una okay yung daan sementado, patag hanggang sa makarating kami rito. Dito na nagsimula ang kalbaryo. Dito na nagsimula ang walang katapusang putik at lubak. Pero syempre game na game ang motor natin sa mga gantong daan. Putol-putol yung daan dito may sementado, tapos biglang magiging lubak ulit. Ibang klase pa yung lubak dito, may kasamang putik, madulas, mabato, kaya dobling ingat talaga at natatawa nga ako habang binabiyahe namin to. Naisip ko yung pagpupuyat ko agabi, paglilinis ng motor bago kami umalis, sabay sa ganito pala kami dadaan. Pagtapos ng ilang minuto, nandito na tayo kung saan yung sadya namin. Ito mga trip pare, pag nai-stress ka na sa mundo at sa mga toxic na tao sa paligid mo, ito mga trip pare. Dito medyo mabato na lang, medyo less na rin yung putik. Papasok nga pala tayo sa Puput Bukal. Kaso pagdating namin, sabi ni kuya, hindi daw kami pwede tumuloy kasi may nagsushooting sa loob. Buti na lang pag umaalis kami, palagi may plan A, palagi may plan B. Kahit magkaaberya, tuloy ang plano, tuloy ang biyahe. Kaya abangan nyo yung part 2 ng video ko. Hindi man namin nasilayan yung Puput Bukal sa ngayon, tingin ko sulit naman yung susunod nating pupuntahan.